Nga, bali ang ginawa natin dito, okay naman yung kanyang stator, yung pulser, yung regulator, pinalipit natin. Tapos lininis na natin yung kanyang carburetor. Sinasabi ni boss dito, pag walang battery ay hindi umaandar. So yan, walang battery. So chinek na namin dito, naglalabas na siya ng high tension wire. Ayan pakita jack mo boss, start natin. Ayan. Susi. Ayun na. Ayun umandar na siya Umandar na siya kahit walang battery. So yun nga yung naging problema, yung dun sa maluwag yung kanyang socket. At welcome back na naman sa ating channel. May dinala rito na Fury 125. Ang issue ng motor ni boss, ilang buwan na tenga? 6 months daw na tenga. At hindi na napaandar, walang kuryente. So napaka-importante na sa pagto-troubleshoot ng ganyang issue, dapat interview natin yung customer para alam natin yung istorya ng motor. Nung una ginagamit mo, ano yung pinaka-issue niya? Namamatay. Dinaandar. Tapos dinaandar. Tapos yun nga, dinala rito sa ating shop. Bumili na siya ng stator. Ayan 500. So yan daw yung issue. 550, naka-discount pa siya. 550 pala 500 niya nabili. So ang sabi, palitan daw ng stator. At sa pagtro-troubleshoot ng ganyang issue, dapat hindi natin hinuhulaan yan para hindi mapagastos yung ating mga customer. Ang diskarte dyan, kailangan sinasabi kasi nila na palitan ng stator para tumino na yung andar. Ang issue nito, aandar, pag namatay, hindi na siya andar. So yan ang ating aalamin. So wala muna tayong papalitan na pyesa. Ito-troubleshoot natin yung kanyang wiring connection. Gamit yung ating test light, kukumpirmay natin na kung sira na nga ba yung kanyang stator. So pinapapalitan kasi, kaya ginawa niya, nagpunta siya rito, nakabili na siya ng pyesa. Pero hindi muna natin papalitan, troubleshoot na muna natin kung sira na nga ba yung kanyang stator. Sinasabi pa ni Padreng, etong Fury ay battery operated, na sabi niya kanina bibili na daw siya ng battery para mapaandar daw. So tinanggihan ko yon. So sabi ko, papaandarin natin to nang walang battery. So hindi ganun yon. Hindi porket battery operated kailangan na ng battery. So mali po yung ganong konsepto. So sa bidyong ito, step by step, ituturo ko sa inyo para matumbok natin yung eksaktong sira nito, dahil nga hindi daw naglalabas ng kuryente dun sa kanyang high tension wire. Pesto na muna natin yung camera. Gamit yung ating test light, lagay lang natin yung clip dito sa negative. Dito may makikita tayo sa kanyang stator na white at yellow. Yung yellow, half wave yung kanyang stator. Dapat ito maglabas ng kuryente kapag naka body ground. Pakita jack mo, dapat iilaw yan. Ayan isa pa. Okay, sa kabila. Okay, sa pagkakatong yung mga Padreng, good yung kanyang rewind, yung kanyang light coil, tsaka yung kanyang charging. So meron din nagsabi na sira yung kanyang pulser. So gamit yung ating mahiwagang test light. Ayan ginawa ko lang to, kinuha ko galing sa lighter. Lagay lang natin yung isang terminal dito. At napansin ko nga pala rito na okay naman yung kanyang socket. So intact naman, wala namang lost connection. So tanggalin natin yung kanyang regulator. Try natin. Kita ba? Sige nga. Sige, sandali. Nga. Sandali, ayusin lang natin. Hindi maayos. Dito. Okay. Ayan umilaw Isa pa. Kita ba? Sige nga. Ayan nakikita naman. So umiilaw. So good din yung kanyang pulser. So ibalik na natin. Lagyan ko muna ng tape. Balik na natin yung kanyang socket. Yung kanyang pulser, ibalik natin.
So ayan, ibalik na natin. Ang isusunod naman natin dyan, hanapin natin yung kanyang regulator. So dito sa part na to, nandito yung kanyang regulator. Tanggalin lang natin yung kanyang socket. At ito nga pala yung kanyang wiring connection. Napansin ko rito na intact naman yung connection. At wala namang putol. So ibig sabihin good ito. May sinasabi pa si Padreng dito, may battery to. Pag umandar daw, isang andar lang. Pag namatay, wala na. Alam niyo po bakit? Lobat na yung battery. Yung nagpapagana sa kanya, battery. So, yan o. Pag umandar ng isa, tapos namatay, wala na. Pag na-encounter nyo ito mga Padreng, battery operated, targetin nyo lagi yung regulator. Ang gawin lang natin dito, palipitin natin para humigpit yung terminal, hindi yung agad magpapalit tayo. So, yan o. So, ibalik natin to. So, sinasabi ni boss, ayaw mandar nito. Gusto niya bumili ng battery at ayaw ko naman. Sabi ko sa kanya, papandarin ko ito nang walang battery. So, pinalipit lang natin yung kanyang regulator at okay na yan. I-try natin kung mapapandar natin yung motor ni boss. Bali, ang ginawa natin dito, okay naman yung kanyang stator, yung pulser, yung regulator, pinalipit natin. Tapos, lininis na natin yung kanyang carburetor. Sinasabi ni boss dito, pag walang battery, ay hindi umaandar. So yan, walang battery. So chinek na namin dito, naglalabas na siya ng high tension wire. Ayan o. Pakita jack mo boss. Start natin. Ayan. Susi. Ayun na. Ayan o, umandar na siya o. Umandar na siya kahit walang battery. So yun nga yung naging problema, yung dun sa maluwag yung kanyang socket.